And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita. Nako, Luzon, Visayas at Mindanao, handa na ba kayo? Parang balitang K lang ha. So ito na nga mga kapatid. Nako, Nadia Montenegro mga kababayan umexit na po sa Senado matapos pong ipanawagan mga kapatid ni Senator Soto na dapat magkaroon ng random drug testing sa loob ng Senado. Mga kapatid, isa pong indikasyon mga kababayan na parang totoo yata mga kapatid ang aligasyon laban kay Nadia Montenegro. Kaya umexit siya mga kababayan dahil alam kasi ni Nadia Montenegro mga kapatid na kapag sumailalim siya sa random drug testing at nag-positive siya mga kababayan, abay, mahaba-haba yung pupunuin niya sa selda. Kasi nga mga kapatid, itong mga illegal substance na tulad ng marijuana mga kababayan ay no bail po yan. Sa madaling sabi, hindi siya pwedeng magpiyansa. At mahirap po yan mga kapatid, mahirap po yan iapila kapag kapag nag-positive siya mga kababayan sa drug test. Kasi nga mga kapatid, drug test na yan paano mo pa kukontrahin ngayon yan? Kung kayong lahat sa Senado ay pantay-pantay na sumailalim sa random drug testing. Kaya itong si Nadia Montenegro mga kababayan umexit na po. Ewan ko mga kapatid kung ano ang nangyari dito. At yan po ang ating aalamin mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Nagbitiw sa pwesto ang Political Affairs Officer ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro. Kung hindi totoo yung aligasyon sa iyo Nadia Montenegro, bakit ka nagbitiw sa posisyon mo bilang staff ni Padilla? Di ba mga kapatid? Dito pa lang mga kababayan, kitang-kita na, na baka totoo nga mga kapatid yung aligasyon laban sa kanya. Kasi kung malinis yung kanyang pagkatao mga kapatid, kung malinis yung kanyang dugo, bakit siya magre-resign? Di ba? Gets nyo yung point mga kababayan? Kung totoong malinis ang iyong katawan laban dito sa illegal substance tulad ng marijuana, dapat hindi ka nagpanik at hindi ka dapat nag-resign. Diba? Pero dahil nag-resign ka, nangangahulugan lang yan na baka totoo nga yung aligasyon laban sa'yo. Tuloy! Matatandaang naakusahan siya na gumamit umano ng marijuana sa CR ng Senate Building. Kasunod dito ng pagsisimula ng random drug test sa mga mambabatas at kanilang mga staff ng dahil sa issue. Para sa update live na magbabalita si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, ano raw yung dahilan muna ni Nadia Montenegro sa kanyang pagbibitiw? Cheryl, actually yan yung inaabangan natin kasi kani-kanina nga lamang lumabas itong pinaka-official statement mula sa tanggapan ni Senator Robin Padilla na natanggap na nila yung written explanation pati yung resignation ni Nadia Montenegro bilang officer nga ng kanyang tanggapan. Grabe mga kapatid, biglang nagkaroon ng written explanation kung bakit nag-resign. Di ba mga kababayan? Ito namang si Padilla, tinanggap niya mga kapatid. Di ba? Hindi ba dapat Senator Robin, kung totoong malinis yung pagkatao nitong ni Nadia Montenegro, hindi ba dapat Senator Robin i-encourage mo siya na Nadia, harapin mo muna ito para malinis mo ang iyong pangalan. Hindi ba Senator Robin dapat ganun ang ginagawa nyo? Pero ikaw, anong ginawa mo? Tinanggap mo, yung resignation ni Nadia Montenegro. Ang tanong, Senator Robin, bakit mo tinanggap? Nasa hotspot yan 'Di ba? Kung ikaw, Senator Robin,
Kung ikaw ay naniniwala na malinis ang iyong tao, tulad itong ni Nadia Montenegro, dapat hindi mo muna tinanggap itong kanyang resignation. Sa halip, no, in-encourage mo siya na Nadia, no, tsaka ka na mag-resign pag nalinis mo na, napatunayan mo na sa publiko na mali yung aligasyon, mali yung bintang, no, ng staff ni Senator Lacson. 'Di ba? Mga kababayan? Pero mga kapatid, naniniwala ako na itong si Robin Padilla, alam niya mga kababayan na bisyo na talaga ni Nadia Montenegro ang paggamit, no, ng illegal na substance tulad ng marijuana. Or mas worse mga kapatid, baka si Padilla mga kababayan, ano, gumagamit din talaga. Tandaan nyo, sinusulong ni Padilla na illegalize ang marijuana mga kapatid. Oh, kung matinong tao ka, alam mong nakakasira sa isipan ng bawat gumagamit 'yan, no? Yung nitong marijuana, bakit mo illegalize 'yan? Oh. 'Di ba? Kahit sabihin natin medical, sa pang-medical na pangangailangan, marami namang alternatibo, hindi lang naman marijuana eh. Alam mo naman na mainit yung marijuana na 'yan dito sa Pilipinas eh. Bakit mo illegalize? Oh. Alam mo nang nakakasira 'yan, ano, sa isipan ng mga gumagamit niyan, mga kapatid, ano? Itong substance sa marijuana. Pero sinisikap mo pa rin at pinaglalaban mo pa rin na illegalize yan dahil for medication di umano. Wala na bang ibang alternatibo maliban diyan? Oh. Mga kapatid, ako po ay naniniwala mga kababayan na dala ng pansariling interest ni Padilla, kaya niya ipinaglalaban itong pag-legalize ng marijuana. Dahil baka nga mga kapatid, maging si Padilla, gumagamit din ito mga kababayan. May sabit Oh. Pero dito sa issue ni Nadia Montenegro mga kapatid, I know mga kababayan, ano, ako naniniwala talaga ako na alam ni Padilla mga kapatid na nagbibisyo itong si Nadia Montenegro. Kung kaya't mga kababayan, noong nalaman nila na magkakaroon ng random drug testing dyan sa loob ng Senado, pumayag na lang si Robin na mag-resign itong si Nadia. Or baka si Robin pa nga mga kapatid, ano, ang nag-advise kay Nadia na mag-submit ka na lang Nadia ng iyong resignation bago pa tayo mabulilyaso dito lahat. Di ba mga kababayan, tuloy? So far, wala pang nakalagay dito mismo na pagpapaliwanag. Pero inaasahan natin na within today, maaaring ilabas na rin yung narrative explanation ito. Kasi last week, ang pinaka-nakuha natin mula rin sa investigasyon ng OSAA, itong si Nadia Montenegro, nung siya'y kinausap, kasi siya lang daw yung nakitang tao dito sa may comfort room, malapit sa extension offices ng mga senador, wala raw siya, hindi raw siya gumagamit ng ipinagbabawal na droga, hindi rin daw siya naninigarilyo, pero meron daw siyang bit-bit na vape na maaaring pinagmulan nung ni-report na di pangkaraniwang amoy. Ang galing ng palusot, ano? Vape daw, mga kapatid. kahit saang tindahan dito ng mga vape, mga babayan, wala kang makikitang binibenta, no, na tawag dito na liquid, no? Kasi liquid yan eh, yung anong tawag, juice, no? Wala kang makikitang juice ng tawag nito ng vape, mga babayan, na amoy marijuana. Takot lang mga kapatid ng mga nagbebenta ng juice ng vape, mga babayan, kung meron silang ibebentang kasing amoy, ano, at kasing lasa ng marijuana. Kasi panigurado pag naamoy ng mga pulis yan, ano, kulong ka talaga. Di ba? Takot lang nila mga kapatid na magbenta ng ganyang klaseng juice ng vape. Pero ito mga kapatid, kung titignan natin mabuti, no, ayon doon sa naunang balita na ating kinontent mga kababayan, minsan na ring na-involve itong si Padilla, itong si Nadia mga kapatid, sa kaparehong issue. Kanya nga lang, malakas daw itong kanyang boss na si Robin Padilla, kaya natakasan niya mga kababayan yung pagkakasangkot niya sa paggamit ng illegal substance tulad nga nitong marijuana. Tanda nyo ba yun mga kapatid, yung naunang balita na lumabas na nagbigay sila ng hint, no, na ito di umanong staff na ito ay minsan ang na-involve
no, sa kaparehong issue. Kanya nga lang dahil sa malakas itong kanyang amo, no, itong kasamahan niya sa industriya, no, napawalang sala si Nadia. So ngayon mga kababayan, no, ayon sa statement ng staff ni Senator Lacson, si Nadia nga daw yung nakita niya, no, na huling tao doon sa comfort room. Ngayon mga kapatid, no, dahil may record na si Nadia, mga kababayan, naniniwala ba kayo na hindi totoo itong mga aligasyon laban kay Nadia ngayon? Oh, 'di ba mga kababayan? Kung ako kasi ang tatanungin mga kapatid, totoo talaga ito. May record ka na no, sa kaparehas na issue 'di ba? Kaya hindi imposible na totoo talaga itong binibintang sa iyo ng staff ni Senator Lacson. Malas mo lang Nadia, no? Dahil gumawa ka ng katarantaduhan sa loob pa mismo ng Senado. Kaya ngayon mga kapatid, sa tingin ko mga kababayan, dapat siguro, no, harangin ng Senado itong resignation ni Nadia Montenegro. 'Di ba mga kapatid? Kasi nga mga kapatid, unfair ito kung palalayasin lang, no, tatanggapin nila yung resignation ni Nadia tapos tawag nito, palabasin na sa Senado. Unfair yan mga kababayan doon sa mga kababayan natin mga Pilipino na gumagamit nito at nakulong. Oh, very obvious mga kababayan kung kailan na ideklara, no, na magkakaroon ng random drug testing sa Senado, tsaka din siya talaga mga kapatid nag-file ng kanyang resignation. Regardless kung ano pa man yung nakasulat doon, no, sa kanyang written resignation mga kababayan, dapat i-disregard talaga yan ng Senado at dapat isa-ilalim muna siya sa random drug testing bago siya pakawalan ng Senado. Diba? Kasi mga kapatid, no, harap-harapang katarantaduhan ito or pangtatarantado sa atin mga kababayan kapag hinayaan ng Senado na hindi ma-drug test itong si Nadia Montenegro. Oh. Ganon lang yun mga kababayan. Diba? Tandaan nyo mga kapatid na itong si Nadia ay I think artista yata to. Kasi kaparehas daw sila ng industriya ni Robin O sa malamang mga kababayan, idadaan talaga ito ni Nadia sa matinding aktingan. Pero ang dapat gawin ng Senado dito mga kababayan, huwag basta-bastang tanggapin at huwag basta-bastang palabasin itong si Nadia mga kapatid dyan sa Senado. Dapat maging fair itong si Nadia sa kanyang kapwa mga staff dyan sa Senado mga kababayan at sumailalim din siya sa random drug testing. Kung malinis naman ang iyong pagkatao, wala namang problema yun. Diba? After mong i-drug test at nag-negative ka, pumunta ka kahit saan mo gustong pumunta. No, wag lang ngayon na kung saan nasa hot seat ka tapos bigla kang magre-resign. Masyadong obvious yan, Nadia, no, na guilty ka, no, dito sa aligasyon sa iyo. Dati ka nang may record sa ganyan sa ganyang paggamit mo sa ganyang substance Tapos ngayon takot kang harapin ito. Di ba mga kababayan? Unfair to mga kapatid sa mga kababayan natin mga Pilipino na nakulong dahil sa paggamit ng substance na ito. Tapos itong si Nadia dahil ma-impluwensya si Padilla, palalampasin lang. Di pwede yan mga kababayan. Diba? Dapat isa ilalim sa drug testing itong si Nadia nang malaman ng taong bayan kung totoo ba o hindi. Kasi pag nag-positive ka Nadia, malaki ang posibilidad na pati itong amo mo, itong boss mo na si Robin, ganun din ang ginagamit. Kung kaya't ipinaglalaban niya na illegalize itong marijuana. Tuloy. So Cheryl, aabangan natin ngayong araw kung ilalabas na ba itong pagpapaliwanag. Pero ang malinaw, bukod doon sa written explanation, natanggap nila yung resignation ni Montenegro at tinanggap nila ang resignation. Cheryl. Diba mga kapatid, tinanggap agad. Siguro sabi ni Robin, mag-file ka na ng resignation mo Nadia. No, baka magdamay-damay tayo dito. Diba? Baka masira diskarte ko dito Nadia pagka nag-positive ka. Pero ganun pa man mga kababayan, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi dapat ito pinapalampas ng Senado. Kasi nga mga kapatid, eto
Pag pinalampas to ng Senado, mga kababayan, masasabi ko talagang wala na talagang kakwenta-kwenta itong Senado natin, mga kapatid. Regardless, no, sa kung ano pa man yung rason ni Nadia, dapat isa ilalim siya sa random drug testing, mga kababayan. Oh. 'Di ba, mga kapatid? Para naman fair sa taong bayan kasi nakilala natin siya eh. No, nabigyan ng pangalan kung sino yung tao sa CR at ang binanggit nga na pangalan ay si Nadia Montenegro. Kaya dapat, since na ikaw yung nasa hot seat, dapat sumailalim ka talaga sa random drug testing. Mamaya niyan sasabihin na naman na pamumuliti ka. Kasi yung ibang mga DDS, mga kapatid, malamang sa malamang yan. Gagawin nilang katwiran. Yung si Bangag nyo, hindi nga nagpa-hair follicle test eh. Diba? Yan agad ang gagamiting defense mechanism, mga kababayan, nitong mga lintik na mga DD shits na ito. Pero ganun pa man, mga kapatid, magkaiba po ang executive sa legislative. Kaya, mga kababayan, dapat itong si Nadia, since nandyan po siya naka-payroll sa ilalim ng legislative franchise ng ating gobyerno dahil staff siya ni Robin, dapat, mga kababayan, sumunod siya dito sa tinatawag na random drug testing. Siguro ngayon, mga kapatid, laklak na siguro si Nadia Montenegro ngayon ng sterilized na gatas. Kasi yun daw yun, mga kababayan, para matanggal daw sa dugo mo yung substance ng marijuana, uminom daw ng sterilized milk. Yun ang sabi nila. Kung totoo yan, mga kababayan, kasi mga kapatid, marami na po ang nagsasabi niyan, lalo na yung mga kaibigan ko dati na mga seaman. Ito, makwento ko lang sa inyo, mga kababayan, marami akong mga kakilala na mga seaman, mga kapatid. Dati, nung nandyan pa ako sa Leon Ginto, nagtatrabaho, mga kaibigan ko sila na pasakay na ng barko, pero dumadaan pa, syempre, idadaan naman talaga sila sa mga drug testing, Ang ginagawa nila, mga kababayan, kasi malalakas silang gumamit ng mga ng mga pinagbabawal na bato ni Darna, Ang ginagawa nila, mga kapatid, hihit sila muna ng sobra-sobrang tawag nito substance na yan, yung pinagbabawal na droga. Tapos, bago ang drug testing, mga kababayan, ang ginagawa nila, umiinom sila ng 3 beer size di umano, mga kababayan, na suka, para pagdating ng medical, mga kapatid, puro acid lang daw yung mababasa ng ng machine. Tapos, hindi ba? Hindi na makikita daw doon yung mga ipinagbabawal na substance na kanilang hinit-hit. Ganon ang diskarte nila, mga kababayan, kasi galing silang probinsya, galing silang probinsya, tapos papadalhan ng tawag nito ng notice ng company na sasakay na kayo, dapat nakapagpa-drug test na kayo. Ginagawa ng mga kababayan, pagdating nila dyan sa Maynila, mga kapatid, titira yan ng bulto-bultong ipinagbabawal na bato ni Darna. Tapos after 3 days medical na, bago ang medical, mga kababayan, lalaklak sila ng beer size na beer. Tapos yun na yun, mga kapatid, nakakalusot sila. Tapos may nagkwento pa sa akin yan na pag pagka marijuana yung tinake mo, uminom ka ng 3 tawag nito karton ng sterilized milk. At uminom ka ng tawag nito distilled na tubig, yan lang daw ang inumin mo, wag ka daw kumain. Mag-fasting ka daw bago magpa-drug test. Sigurado daw, mga kapatid, negative ang resulta. Baka si Nadia ngayon, mga kababayan, gano'n na rin ang ginagawa. Laklak na rin ang tawag nito, sterilized milk, tapos inom ng distilled water. Diba? Malay nyo, mga kababayan, Dapat, nitong random drug testing, mga kapatid, isagawa ito, nang hindi nila inaasahan. Ang mali lang kasi dito, inanunsyo Kaya pwede pa rin sila makapag-prepare, mga kababayan. Pero, mga kapatid, pag hair follicle test ang gagawin, kahit ilan pang sterilized milk ang iinumin mo, hindi mo ito matatakasan. Diba? Dapat hair follicle test, mga kapatid, ang kanilang isagawa. Wag po yung ordinaryo na
tawag dito drug testing, which is yung urine nga mga kababayan, dahil pwedeng dayain yan eh. Ito urine lang yata to mga kababayan eh. Dapat hair follicle test mga kapatid ang isagawa ng Senado para magkaalaman talaga. Tuloy. So, now that she is resigned, ibig sabihin ba tapos na rin yung kanilang investigasyon or tapos na itong kasong ito? Cheryl, ang nasabi dyan ng opisina ni Senator Robin Padilla last week, gagawa sila ng kanilang sariling investigasyon. Hihintay nila within 5 days yung pagpapaliwanag nito ni Nadia Montenegro. And Kapag si Robin ang nagsalita, huwag nyo nang asahan na may magandang resulta kayong makukuha. Diba? Kayo, maniniwala ba kayo sa salita ng isang ex-convict? Oh, diba mga kababayan? Siyempre mga kapatid, kakampihan niya si Nadia. Oh, malabo pa sa kanal yung pagpapaliwanagin nyo si Padilla kung bakit nagkaganon. Diba? Wala kayong maaasahan yan kay Padilla, nako. Ang kailangan dyan, mandatory na hair follicle test. No? Para kahit ano pang inumin nilang mga gatas dyan o mga, kung ano, mga suka dyan, ano, hindi nila matatakasan itong hair follicle test. Diba? Mga kababayan, dapat ganun. No? Wag na yung typical na, marami ng paraan para matakasan yan . Para madaya mo yung resulta ng drug testing . Huwag na yung mga ganyan. Ano. Ang dapat gawin, hair follicle test talaga. At huwag kayong magtiwala dyan kay Padilla. Walang palabra honor yan. No? Siyempre, kakampihan talaga niya yung staff niya. Lalo na kasama niya sa industriya yan. Oh, di ba? Birds with the same feather, mga ika nga nila. Birds with the same feather flock together. Oh, di ba mga babayan? Kaya, wag na kayong umasa na may magandang resulta kayo makukuha dyan kay Robin. Luto na yan. Idadaan na lang kayo ni Robin dyan sa kanyang mga kadramahan. Oh, dapat niyan, kung ano yung naaayon sa batas, yun dapat ang sundin. Mandatory na drug testing pero hair follicle test yung i-conduct nila na klaseng drug testing. Para walang takas mga kababayan. Malay nyo mga kapatid, madali yung isang senator dyan. Malay nyo si Robin mag-positive. Nga. Tuloy. And then pagkalabas nitong explanation, titignan natin kung paano rorolyo ito nga usapin tungkol sa drug testing sa Senado. Kasi even sila Senate Minority Leader at Tito Soto, minumungkahi nila na sana gawin na raw talaga ang random drug testing dito sa Senado sa mga opisyal, maging sa mga staff nila. At sinabi rin kanina ni Senator Mig Zubiri na siya mismo, inunahan na nila, nag-initiate na sila na ngayong araw siya, plus 35 na staff mula sa kanyang opisina, nag-undergo na ng random drug testing. Ang nakausap niya so far patungkol daw dito ay ang minority at ang sigurado na siya, si Senator Tito Soto, Senator Loren Mali yan . Dapat sabay-sabay silang lahat, huwag yung kanya-kanya. Kasi pag ganyan ang magiging naratibo nila mga kababayan, talagang malabo yan mga kapatid na mahuli. No? Dapat dyan mga kababayan, makipagtulungan dyan ang PNP at sila mismo ang mag-facilitate ng drug testing. Oh, 'di ba? Hindi pa pala nasisimulan mga kapatid. Malamang sa malamang yung mga gumagamit talaga dyan mga kababayan, na mga na mga tawag dito, na mga staff sa Senado or mga senador ng illegal na marijuana, laklak na ngayon mga kapatid ng sterilized milk. Oh, tapos yung ika-conduct nyo, yung normal lang na normal lang na drug testing, yung urine test, wala yan. Matatakasan kayo ng mga yan, 'di ba? Dapat hair follicle test ang i-conduct nila nang magkaalaman na kung sino talaga ang gumagamit diyan. Oh, ganyan-ganyan na ito tulad ito kay Zubiri nauna na. Malabo yan mga kapatid. Dapat minsanan. Walang mauuna, walang mahuhuli. Yun talaga ang kailangan dyan mga kapatid para malaman natin kung ano yung totoo.
Kasi kung ganito yung naratibo nila, kanya-kanya sila mga babayan, wala. Wala tayong makukuha dyan mga kapatid na maayos na resulta. Lalo na ito si Padilla. Diyos ko po. Tuloy. Legada ay magsasagawa din ng random drug testing. So inaasahan niya rin daw na magpo-follow through ang mula sa majority. Cheryl. So hindi lang random, talagang buong team ni Senator Mig Zubiri ang sumailalim sa drug test. Mali nga Yes, yan. Cheryl, ang nasabi kasi dito ni Senator Mix, mula pa raw nung kongresista siya, parte na raw talaga ng inisyatibo niya. Yung annually, every year, merong once na gagawing random drug testing sa kanyang opisina. So siya, Mali talaga yan. Ano, okay naman na magpa-drug test ka, di ba? Pero dapat mga kapatid, wag yung ganyan. No, dapat mag-conduct talaga ng official na drug testing dyan. Hindi yung sino lang yung willing, yun lang ang magpapa-drug test, nauunang magpa-drug test. Dapat may uniform na drug testing dyan at dapat hair follicle test ang i-conduct nila. I'm sure mga kababayan, may malalagas na senador pag yun ang ginawa mga kapatid. Maniwala kayo sa akin, may malalagas talaga dyan na senador. Sigurado ako dyan. Tuloy. kanina, nauna na siya, sunod naman yung 35 niyang staff. And nilinaw niya rin, itong kanyang sinagawa yung sa kanilang urine samples na ipapasa, ito ay sasalain or susuriin para raw doon sa mga illegal na droga na shabu, marijuana, cocaine, ecstasy at opium. Nilinaw niya wala silang hair follicle test dito, pero bukas naman daw silang tanggapin ito kung sakaling merong may rekomenda sila sa kanila na laboratory para daw isagawa ito. So inaasahan din na Yun talaga ang kailangan. Hair follicle test mga kabatid. Kasi yung ganyan, urine na yan. Nadadaya kasi yan eh. Maganda tong sinabi dito ni Zubiri, no, na willing siya magpa-hair follicle test kung merong laboratory na tawag nito mag-sponsor. Kaya ngayon pala, maghanap na kayo. Dapat dito, ako dito kay Senator Tito Soto, siya talaga mag-initiate mga kapatid. Since na pinagtulungan din naman siya nitong mga kapwa niya senador, pinagkaisahan siya para hindi manalo Senate President, siya na mag-initiate dyan mga kababayan. Oh. Hair follicle test tayo, no, nang malaman natin kung ano ang totoo. Oh, yun po yun mga kapatid. Kasi pagka urine lang, alam na nila Padilla yan. Makakalusot na sila dyan. Tapos ngayon, hindi pa pala nasisimulan kasi wala pang official na mandato na magpa-random drug test sila. Laklak na ngayon ng tawag dito, sterilized milk itong si Nadia. 'Di ba? Alam na nila kung paano yan. Alam na ng mga yan mga kapatid. Hindi na kailangan sabihin. Alam na nila yan kung paano malulusutan yan. Oh. Pag itong si Padilla umangal mga kapatid sa hair follicle test, ibig sabihin, there is something fishy. Atay tayo dyan. Tuloy. Senator Migs, yung iba rin daw mga tanggapan ng opisina dito, sana raw gawin din ito. Cheryl. Alright, maraming salamat for the update. Mobile Journal, Merimon Reyes. So yan mga kababayan, yan na nga. Para klaro, para sigurado, at para fair sa taong bayan, hair follicle test talaga mga kapatid ang dapat ikandak at hindi urine test mga kababayan, na klaseng drug testing. Diba? Kasi pagka yan, lusot sila eh. And sigurado ako, pag merong isinagawang hair follicle test mga kapatid, nako, may malalagas talaga na senador. Kasama ang kanyang staff. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating content, kaya huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan ang inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang.